Kapag natutulog sa gabi, humihiga kayo sa inyong karaniwang posisyon habang sinasabing, ang komportable. Ngunit ang komportableng posisyong iyon ay tahimik na pumapatay sa inyong puso. Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Ling. Sa edad na 75, isa akong doktor na nakapagligtas ng 3,000 pasyenteng may sleep emergencies sa loob ng 10 taon. Nagigising ba kayo sa madaling araw na masikip ang dibdib o naninigas ang leeg at balikat? Hindi po iyan dahil sa katandaan. May 90% na posibilidad na dahil iyan sa posisyon ng inyong pagtulog. Si Lolo Pedro Reyes, 72 taong gulang mula sa Cebu, ay isinugod sa emergency room ng 3-double-double ng madaling araw dahil sa atake sa puso. Sabi niya, natulog lang naman ako tulad ng dati. Ngunit isang buwan matapos niyang baguhin ang kanyang posisyon sa pagtulog gamit ang iisang paraan na itinuro ko naranasan niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na makatapos ng isang marathon sa edad na 70. Itinigil na rin niya ang kanyang gamot sa high blood na iniinom niya sa loob ng 10 taon. At nang bumisita siya, makalipas ang 1 taon, ipinagmalaki niyang bumaba ang kanyang taunang gastusin sa ospital mula 2,500 pababa sa 10 na lamang. May 5 posisyon sa pagtulog na hindi dapat gawin kapag lagpas na sa edad 60, siguradong isa rito ay ginagawa ninyo. Ngunit ang pinakapanganib ay ang posisyong ginagawa ng 97% ng mga tao. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo, tulad ni Lolo Pedro Reyes, mapapababa ninyo ang inyong gastusin sa ospital mula 10,000 hanggang 11,000. Ngunit kung hindi ninyo ito tatapusin, hindi lang kayo mawawala ng hindi bababa sa ₱250,000 kada taon para sa gastusin sa ospital, kundi mapapaikli rin ng 10 taon ang inyong buhay dahil sa pagtulog. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Tanggapin ang impormasyong nagliligtas buhay sa pinakamabilis na paraan. Mag-iwan ng komento kung anong posisyon ang ginagamit ninyo sa pagtulog at panoorin hanggang dulo. Ngayon magsisimula na tayo. Ang panglima ay ang posisyon ng pagtulog ng nakadapa. Meron ba sa inyo na natutulog ng nakadapa? Yung posisyon na nakalapat ang tiyan sa kama at nakabaling ang mukha sa isang tabi. Maaaring komportable ito noong bata pa, ngunit kapag lagpas na sa 60 ito ay lubhang mapanganib. Bakit kaya? Una, ang leeg ay nananatiling nakapilipit sa isang direksyon sa loob ng mahabang panahon. Noong bata pa kaya itong tiisin dahil matibay pa ang mga buto sa leeg, ngunit sa pagtanda, humihina ang mga pagitan ng mga buto sa leeg. Kaya sa paggising sa umaga, masakit ang leeg at hindi maigalaw. Ang mas nakakatakot ay ang paghirap sa paghinga. Kapag nakadapa, naiipit ang dibdib kaya hindi lubusang makabuka ang mga baga. Noong bata pa, ayos lang ito dahil maganda pa ang function ng baga. Ngunit pagkatapos ng edad 65, bumababa ng halos 30% ang lung function. Sa ganoong sitwasyon, kapag natulog ng nakadapa, magkukulang kayo sa oxygen buong gabi. Magkukuwento ako tungkol sa isang pasyenteng personal kong nakita. Meron akong pasyente si Lolo Jose Santos, 68 taong gulang mula sa Davao. Naging ugali na niya ang matulog nang nakadapa sa buong buhay niya. Ngunit isang madaling araw bigla siyang nagising dahil hindi siya makahinga. Tanong niya, "Doktor, buong buhay ko naman akong ganito matulog, bakit biglang nagkaganito?" Nang suriin namin, napakababa pala ng kanyang oxygen level sa gabi. Dahil sa pagtulog, nang nakadapa, nahirapan siyang huminga kaya hindi nakakarating ng maayos ang oxygen sa kanyang utak. Kaya sinabi ko kay Lolo Jose Santos na subukan niyang baguhin ang kanyang posisyon. Nung una sabi niya, "Paano ko babaguhin? Ganito na ako matulog buong buhay ko." Ngunit nang ipaliwanag ko na buhay niya ang nakataya, sinikap niya itong gawin. Ano ang naging resulta? Sa loob lamang ng 2 linggo, nawala ang kanyang paggising sa madaling araw dahil sa hirap sa paghinga. Pagkatapos ng 1 buwan, masaya niyang sinabi, "Doktor, ngayon lang ulit ako nakatulog ng ganito kahimbing sa loob ng 10 taon." Tandaan ninyo, ang pagtulog ng nakadapa ay para lamang sa mga bata pa. Kapag lagpas na sa 60, delikado ito sa mga buto ng leeg at nagpapahirap sa paghinga. Ngunit pang-5 pa lang iyan. Ang pang-4 ay mas nakakatakot na posisyon. Lalo na ang posisyong ito sa unang tingin ay mukhang ligtas, ngunit sa katotohanan, nagbibigay ito ng matinding bigat sa puso. Malamang ito ang posisyong iniisip ninyong ayos lang siguro ito.
Ano kaya ang pang-apat na posisyon? Ginagawa nyo rin ba to? Ang pang-apat ay ang posisyon ng pagtulog ng nakatihaya. Bakit mapanganib ang matulog ng nakatihaya? Hindi ba't ito ang pinakatamang posisyon? Marahil iyan ang iniisip ninyo. Ganyan din ang akala ko nung una. Ngunit pagdating ng edad 60, nag-iiba na ang lahat. Kapag natutulog nang nakatihaya ang dila at ang laman sa likod ng lalamunan ay bumabagsak dahil sa gravity. Noong bata pa, pinapanatiling bukas ng malalakas na muscle sa leeg ang daanan ng hangin, ngunit sa pagtanda, humihina ang mga ito. Kaya kapag natutulog, kumikipot o bumabara ang daanan ng hangin, tinatawag itong sleep apnea, isang nakakatakot na sakit kung saan humihinto ang paghinga ng 10 segundo o higit pa habang natutulog. Hindi lang isang beses ito nangyayari, kundi 12 dosenas at sa malalang kaso, daan-daang beses sa isang gabi. Sa bawat paghinto, hindi nakakatanggap ng oxygen ang utak. Ibibigay kong halimbawa ang kaso ni Lola Maria Cruz, 71 taong gulang mula sa Pasay City. Buong buhay niya inakala niyang ang pagtulog ng nakatihaya ang tamang posisyon. Ngunit nitong mga huling araw, madalas na siyang nagiging makakalimutin at inaantok sa umaga. Tanong niya, Doktor, 8 oras naman akong natutulog gabi-gabi, bakit ganito ako kapagod? Sa pagsusuri, nalaman naming humihinto ang kanyang paghinga ng 40 beses kada oras sa gabi. Ibig sabihin, sa loob ng 8 oras na tulog, 360 beses siyang huminto sa paghinga. Ano ang mas nakakatakot? Sa bawat paghinto ng hininga, bumibilis ang tibok ng puso. Dahil kulang sa oxygen, nagsisikap ang puso na magtrabaho ng mas maigi. Dahil dito, tumataas ang presyon ng dugo at nabibigatan ng puso. Kapag paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, tumataas ng 3 beses ang panganib ng atake sa puso o stroke. Itinuro ko kay Lola Maria Cruz kung paano matulog ng nakatagilid. Nung una, sabi niya, paano ko babaguhin? Buong buhay na akong nakatihaya matulog. Ngunit nang ipaliwanag ko, nabuhay niya ang nakataya, sinikap niya. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sa loob ng 3 linggo, nawala ang kanyang pagkaantukin sa umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, masaya niyang sinabi, Doktor, hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito kalinaw ang isip ko. Ang bilang ng paghinto ng kanyang hininga ay bumaba sa 5 beses o mas mababa pa kada oras. Tandaan, ang pagtulog ng nakatihaya ay ligtas lamang kapag bata pa. Kapag lampas 60, binabarahan nito ang daanan ng hangin na naglalagay sa panganib sa utak at puso. Ngunit kung ganito nakalala, ang pang-4, ang pangatlo ay mas seryoso. Lalo na ang pangatlong posisyon na iniisip ng marami na ayos lang siguro to, ngunit sa katotohanan, direkta itong nakakasama sa puso. Ano kaya ang pangatlong posisyon? Ginagawa niyo rin ba to gabi-gabi? Ang pangatlo ay ang posisyon ng pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa. Bakit masama ang matulog ng nakatagilid sa kaliwa? Akala ko maganda pa nga ito. Marahil nagtataka kayo? Maaring ayos lang ito noong bata pa, ngunit kapag lampas na sa 6 ito ay lubhang mapanganib. Kapag nakahiga sa kaliwang tagiliran, ang puso ay kumikiling patungo sa kaliwang tadyang at naiipit. Ang ating puso ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib at kapag nakatagilid sa kaliwa, ang buong puso ay bumabagsak pababa at naiipit dahil sa bigat nito. Noong bata pa, malakas ang muscle ng puso kaya kinakaya nito ang ganitong presyon. Ngunit sa pagtanda, humihina na rin ang muscle ng puso at tumitigas ang mga ugat. Ang mas malaking problema ay ang sikmura. Ang ating sikmura ay nasa kaliwa rin. Kapag nakatagilid sa kaliwa ang acid at pagkain sa loob ng sikmura ay mas madaling umaakyat patungo sa lalamunan esophagus dahil sa gravity. Noong bata pa, pinipigilan ito ng malakas na muscle sa pagitan ng sikmura at lalamunan, ngunit sa pagtanda, humihina ang muscle na ito. Kaya buong gabi umaakyat ang acid sa lalamunan. Ito ang dahilan ng pananakit ng dibdib, heartburn, pananakit ng lalamunan at paggising sa madaling araw dahil sa ubo. Kung malala, maaaring magasgas ang lalamunan at magdulot ng esophagitis at sa huli may panganib na magkaroon ng esophageal cancer. Ibibigay ko ang isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lolo Antonio Garcia, 69 taong gulang mula sa Iloilo. Sabi niya buong buhay siyang komportabling matulog nang nakatagilid sa kaliwa, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at pag-akyat ng maasim na likido acid reflux sa madaling araw, kaya lagi siyang nagigising. Nag-aalala niyang tanong,
Doktor, wala naman akong problema sa tiyan. Bakit laging umaakyat ang acid? Nang mag-endoscopy kami, namumula at may sugat ang ibabang bahagi ng kanyang lalamunan. Nasira ito dahil sa patuloy na pag-akyat ng acid. Nang suriin din namin ang kanyang ECG, paminsan-minsan siyang nagkakaroon ng arrhythmia sa gabi. Ito ay problema na lumitaw dahil sa pagod ng puso na naiipit buong gabi. Itinuro ko kay Lolo Antonio Garcia kung paano matulog ng nakatagilid sa kanan. Sabi niya, paano ko babaguhin? Buong buhay na akong sa kaliwa nakatagilid. Ngunit nang ipaliwanag ko na ito ay para protektahan ang kanyang puso at lalamunan, nagsikap siyang mabuti. Isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Sa loob ng 1 linggo, nabawasan ang pag-akyat ng acid sa madaling araw. Pagkatapos ng 3 linggo, tuluyan nang nawala ang pananakit ng kanyang dibdib. Doktor, dahil lang ba talaga ito sa posisyon, hindi ko na kailangang inumin ang gamot ko sa tiyan na 15 taon ko nang iniinom, sabi niya nang may pagkamangha. Tandaan ninyo, ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay isang masamang posisyon na sabay na nagpapahirap sa puso at sikmura. No? Lalo na kapag lagpas 60, dapat itong iwasan. Ngunit kung ganito na, ang pangatlo, ang pangalawa at una ay hindi ninyo aakalain. Lalo na ang pangalawa na ginagawa ng marami. Kapag nalaman ninyo, gugustuhin ninyong baguhin ito agad-agad ngayong gabi. Ipaalam sa amin sa comments, nakatagilid ba kayo sa kaliwa matulog hanggang ngayon? At ano kaya ang pangalawang posisyon? Ang pangalawa ay ang pagtulog na gumagamit ng mataas na unan. Komportable naman ang mataas na unan, bakit mapanganib? Marahil iyan ang iniisip ninyo. Sa totoo lang, hindi ito malaking problema noong bata pa. Ngunit kapag lampas na sa 60 ito ay lubhang mapanganib. Kapag gumagamit ng mataas na unan, yumuyuko ang leeg pasulong na nagiging sanhi ng hindi natural na pagkakabaluktot ng mga buto sa leeg. Dahil dito naiipit ang mga ugat na dumadaloy sa likod ng leeg. Lalo na ang mga ugat na papunta sa utak na kapag naiipit hindi makakarating ng maayos ang oxygen at nutrisyon sa utak. Nung bata pa, nababanat pa ang mga ugat. At maganda ang presyon ng dugo kaya kinakaya ang ganitong presyon. Ngunit sa pagtanda, tumitigas ang mga ugat at tumataas ang presyon. Sa ganoong sitwasyon, ano ang mangyayari kung maiipit pa ang mga ugat sa leeg? Tumataas ng 3 beses ang panganib ng stroke. Lalo na sa pagitan ng 2:00 hanggang 6:02 ng madaling araw na siyang pinakapanganib na oras. Kung matutulog kayo na may mataas na unan sa mga oras na ito, maaring magbara o pumutok ang ugat sa utak. Ang isa pang problema ay ang mga buto sa leeg. Dahil sa mataas na unan, kung patuloy na nakayuko ang leeg, naiipit ang mga disk sa pagitan ng mga buto. Nung bata pa, nababanat pa ang mga disk kaya ayos lang, ngunit sa pagtanda, tumitigas ang mga ito. Kaya, sa paggising sa umaga, masakit ang leeg at nanlalambot hanggang sa balikat. Ibibigay ko ang isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lola Elena Ramos, 73 taong gulang mula sa Laguna. Buong buhay niya komportable siyang matulog na may mataas na unan. 2 unan pa nga ang pinagpapatong niya sa kanyang kama. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at pagkalito tuwing umaga. Nagrereklamo rin siya na sobrang sakit ng kanyang leeg at balikat. Nag-aalala niyang tanong, Doktor, sapat naman ang tulog ko, bakit parang laging lutang ang isip ko? Nang kunan namin siya ng MRI sa utak, nakita naming mababa ang daloy ng dugo sa kanyang utak. Sa ultrasound ng mga ugat sa leeg, nakitang naiipit ang mga ugat sa likod ng leeg, kaya nabawasan ng kalahati ang daloy ng dugo. Kung magpapatuloy ito, mataas ang panganib na ma-stroke siya. Malubha na rin ang pagkaipit ng kanyang cervical disc at tinatamaan na ang mga nerve. Sinabi ko kay Lola Elena na subukang gumamit ng mas mababang unan. Paano ko babaguhin? Buong buhay na akong gumagamit ng mataas na unan. Parang hindi ako magiging komportable, sabi niya. Ngunit nang ipaliwanag ko na ito ay para maiwasan ang stroke, sinikap niya. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sa loob ng 1 linggo, nabawasan ang pakiramdam niyang lutang sa umaga. Pagkatapos ng 3 linggo, bumuti rin ng malaki ang pananakit ng kanyang leeg at balikat. Doktor, dahil lang pala talaga ito sa unang nakakamangha. Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito kalinaw ang isip ko sa loob ng maraming taon, masaya niyang sabi. Tandaan ninyo, ang mataas na unan
ay isang nakakatakot na ugali na sabay na naglalagay sa panganib sa utak at mga buto sa leeg. Lalo na kapag lagpas 60, dapat itong iwasan. Ngunit kung ganito na, ang pangalawa, ang numero 1 ay talagang nakakagulat. Ang numero 1 ay isang posisyon na ginagawa ng 97% ng mga tao. Kapag nalaman ninyo, hindi ninyo maiiwasang hindi ito baguhin agad-agad ngayong gabi dahil sa panganib nito. Ano kaya ang numero 1 posisyon? Ano ang posisyong iyon na siguradong ginagawa ninyo? Ang numero 1 ay ang posisyon ng pagtulog na nakaunat ng tuwid ang mga binti. Bakit mapanganib ang matulog nang nakaunat ang mga binti? Hindi ba't ito ang pinakanatural na posisyon? Marahil ay nagulat kayo, ganyan din ang akala ko noong una. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang posisyong ito ang pinakapanganib. Kapag natutulog ng nakaunat, ang mga binti labis na kumukurba pa atras ang gulugod spine. Nung bata pa kayang suportahan ng malalakas na muscle sa likod ang posisyong ito. Ngunit sa pagtanda, humihina ang mga muscle sa likod at numinipis ang mga disc sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Dahil dito nagkikiskisan ang mga buto at naiipit ang mga nerve. Lalo na kapag ang mga nerve papunta sa mga binti ang naipit, nanlalambot ang binti. At sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng paralysis. Kung ganito kayo matulog gabi-gabi, mas lalong naiipit ang mga disc sa likod at may panganib na pumutok ito. Ang mas malaking problema ay ang sirkulasyon ng dugo. Kapag nakaunat ang mga binti, nababanat ang mga ugat sa likod ng binti na nagpapahirap sa pagbalik ng dugo sa puso. Lalo na sa mga matatanda na mahina ang calf muscles, naiipon ang dugo sa mga binti at maaaring magdulot ng blood clot. Kung ang blood clot na ito ay umabot sa puso o utak, magdudulot ito ng atake sa puso o stroke. Ibibigay ko ang isang tunay na kaso. Ito ang kwento ni Lolo Ricardo Mendoza, 76, taong gulang mula sa Palawan. Sabi niya, buong buhay siyang komportable matulog nang nakaunat ang mga binti. Nasanay na raw siya mula pa noong nasa militar. Ngunit sa mga nakalipas na taon, sobrang sakit na ng kanyang likod at madalas na nanlalambot ang kanyang mga binti. Lalo na sa pagbangon sa umaga, napakasakit daw ng kanyang likod at kailangan niya munang magtagal bago ito maiunat. Doktor, buong buhay akong nag-eehersisyo at malusog, bakit ganito kasakit ang likod ko? Tanong niya nang may pagkadismaya. Nang kuna namin siya ng MRI sa likod, nakita naming malubha ang pagkaipit ng 3 disc. Sa pagsusuri sa mga ugat sa binti, may nakitang maliliit na blood clot sa kanyang mga binti. Kung magpapatuloy ito, maaari talagang pumutok ang kanyang disc at kailanganin siyang operahan. May panganib din na kung lumaki ang blood clots, umabot ito sa puso o utak. Itinuro ko kay Lolo Ricardo ang paraan ng pagtulog na bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod, maglagay ng unan sa pagitan ng mga binti at bahagyang ibaluktot ang mga tuhod. 76 taon na akong natutulog nang nakaunat ang binti, paano ko babaguhin, sabi niya. Ngunit nang ipaliwanag ko na ito ay para maiwasan ang operasyon sa likod, nagsikap siyang mabuti. Ang resulta ay parang isang himala. Sa loob ng 2 linggo, nabawasan ng kalahati ang sakit ng kanyang likod tuwing umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, halos nawala na rin ang panlalambot ng kanyang mga binti. Doktor, dahil lang ba talaga ito sa posisyon? Handa na ako sa operasyon pero sa pagbago lang ng posisyon, ganito na ang naging pagbuti, sabi niya habang lumuluha. Tandaan ninyo, ang pagtulog ng nakaunat ang mga binti ang pinakapanganib na posisyon na sabay na sumisira sa likod at sa mga ugat sa binti. Ginagawa to ng 97% ng mga tao, ngunit kapag lampas na sa 60, dapat itong iwasan. Ngayon, narito na ang pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang ligtas na posisyon sa pagtulog? Ano ang tamang posisyon sa pagtulog na nagpoprotekta sa buhay? Ngayon na natalakay na natin ang mga mapanganib na posisyon na hindi dapat gawin, ibibigay ko na ang pinakamahalagang sagot. Ano ba talaga ang posisyon sa pagtulog na ligtas at malusog? Ang tamang sagot ay ito. Bahagyang humiga nang nakatagilid sa kanan, natural na ibaluktot ang mga tuhod at maglagay ng maliit na unan sa pagitan ng mga binti at siguraduhin ang taas ng inyong unan ay sapat lamang upang mapanatili ang natural na kurbada ng inyong leeg. Bakit ito ang pinakamagandang posisyon? Una, kapag nakatagilid sa kanan ang puso ay nasa itaas na posisyon kaya hindi ito naiipit. May iwasan din ang acid reflux kaya magiging komportable ang tiyan. Pangalawa, kapag nakabaluktot ang mga tuhod na nanatili sa natural na S-curve ang gulugod, mas mababawasan ang bigat sa likod kumpara sa pag-unat ng mga binti. Pangatlo, ang unan sa pagitan ng mga binti
ay nagpapatatag sa balakang at nagpapaginhawa sa mga ugat sa binti, kaya bumubuti ang sirkulasyon ng dugo. Pang-apat, ang unan na may tamang taas ay nagpoprotekta sa mga buto sa leeg at hindi humahadlang sa daloy ng dugo papunta sa utak. Sa katunayan, ang mga pagbabago sa mga taong gumamit ng posisyong ito ay kamangha-mangha. Ang nabanggit kong si Lolo Pedro Reyes ay nakatapos pa ng marathon matapos baguhin ang kanyang posisyon. Si Lolo Jose Santos ay nawalan ng problema sa paghinga sa loob ng 2 linggo at si Lola Maria Cruz ay naging mas malinaw ang isip. Si Lolo Antonio Garcia ay hindi na nangailangan ng gamot sa tiyan at si Lola Elena Ramos ay bumuti ang daloy ng dugo sa utak at si Lolo Ricardo Mendoza ay naiwasan ang operasyon sa likod. Ngunit ang mahalaga dito ay hindi lang ang pagbago ng posisyon. Kailangan ding magbago ang inyong pag-iisip. Itapon ninyo ang kaisipang natural lang na masaktan kapag matanda na. Itapon ninyo ang pagsukong dahil sa edad kaya ako nagigising sa gabi. Sa isang maliit na pagbabago lamang, maaaring magbago ng tuluyan ang natitira ninyong buhay. Sa loob ng 30 taon, marami na akong nakitang mga senior citizen. Alam ninyo ba kung ano ang pagkakatulad ng mga taong malusog at mahaba ang buhay? Sila ang mga taong nagsisikap baguhin kahit ang maliliit na bagay. Ang pagbago ng posisyon sa pagtulog ay isa sa mga maliliit na pagsisikap na iyon. Ngunit ang maliit na pagbabagong ito ang magpoprotekta sa inyong puso, utak at likod. Mga kaibigan, simulan ninyo ito agad-agad ngayong gabi. Maaring hindi komportable sa una. Hindi madaling baguhin ang isang nakasanayan na. Ngunit tiisin ninyo ng 1 linggo. Siguradong mararamdaman ninyo ang pagbabago. At tandaan, ang matatandang may mahimbing na tulog ay nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pagtulog. Maaari ninyo ring maranasan ang kapangyarihang iyan. Ngunit hindi sapat ang tamang posisyon sa pagtulog lamang. Upang mas mapabuti ang kalidad ng tulog at magkaroon ng malusog na katandaan, may ilang mahahalagang sikreto pa. Ano kaya ang mga sikretong iyon? Ang mga sikretong iyon ay ang mga sumusunod. Una, huwag uminom ng alak 2 oras bago matulog. Pagkatapos ng edad 60, bumababa sa kalahati ang kakayahan ng katawan na mag-metabolize ng alkohol na nakakasagabal sa paghinga habang natutulog. Pangalawa, bawasan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 8 ng gabi. Kailangan bawasan ang dalas ng pagising para umihi upang makatulog ng mahimbing. Pangatlo, panatilihin ang temperatura ng silid tulugan sa 18 hanggang 20 degrees Celsius. Kapag sobrang init o lamig, na-excite ang autonomic nervous system at nakakasagabal ito sa mahimbing na tulog. Mga kaibigan, isang napakahalagang oras ang ating pinagsamahan ngayon. Ngayon, ibinahagi ko sa inyo ang mga mapanganib na posisyon sa pagtulog na hindi dapat gawin pagkatapos ng edad 60 at ang tamang posisyon na nagliligtas buhay. Uulitin ko para sa inyo, pagtulog ng nakadapa, pagtulog ng nakatihaya, pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa, paggamit ng mataas na unan at pagtulog ng nakaunat ang mga binti. Ang 5 ito ay dapat ninyong iwasan. Sa halip, humiga ng bahagyang nakatagilid sa kanan, ibaluktot ang mga tuhod, maglagay ng unan sa pagitan ng mga binti at gumamit ng unan na may tamang taas. Sa isang maliit na pagbabagong ito, may iwasan ninyo ang atake sa puso at stroke, makakatulog ng mahimbing at magigising ng may magandang pakiramdam. At makakatipid kayo ng daan-daang libong piso kada taon sa gastusin sa ospital. Tandaan, ang matatandang may mahimbing na tulog ay nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Simulan ninyo agad ngayong gabi. Magbabago ng tuluyan ang natitira ninyong buhay. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong pangkalusugan na ito, mangyaring pindutin ang subscribe at like buttons. Patuloy kaming magdadala ng mas maraming impormasyon para sa inyong malusog na pagtanda at pakibahagi rin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Ipaalam sa amin sa comment section. Simula ngayong gabi, anong posisyon ang gagamitin ninyo sa pagtulog? Gusto naming malaman ang inyong pagbabago para sa malusog na pagtulog at malusog na kinabukasan simulan ang isang bagong panimula ngayong gabi. Salamat po.